Magandang umaga mga kapatid, magandang hapon, magandang gabi kung saan oras inyo mabuksan itong ating videos. Mga kapatid, nandito na naman tayo. Welcome sa itong gawain. Bilang tayo ay isang nagdadala ng liwanag, so dapat gawin din natin ang ating naangking liwanag na ibinigay ng ating Panginoon sa atin, ay dapat din ating may pakita na tayo ay nasa liwanag. Amen? So ito yung ginagawa natin. Ating ipinapangaral ang salita ng Diyos sa ating ginagawang ito. At sa ating mga kaibigan, mga friends sa FB, at huwag natin kalimutan i-subscribe itong ating channel, Brother RB YouTube channel, at sa ating ding FB. At dito natin malalaman na mayroon tayong ginagawa dito sa ating channel at mismo sa ating FB page. Amen. Mga kaibigan, mga kapatid, ating pag-usapan ngayon itong tungkol sa Espiritu Santo. Hallelujah. Din itong Espiritu Santo, mga kapatid. Although mayroon na tayong aral nito, kung hindi ako nagkakamali, nung sa FB pa lang ako nagpo-post, wala pa akong channel noon, mga almost kung hindi ako magkakamali, 2019 pa tayo, nagpo-post ako. Sa FB pa lang yun. So ngayon, mayroon na tayong channel, marami na tayong videos sa ating channel. So, in-encourage ko sa ating mga friends dyan, i-type lang ninyo yung ating channel, Brother RB, Brother Rodolfo Bungalon. So in short, Brother RB. Amen? So yun lang ang ating YouTube channel. Para makasubscribe tayo, kung halimbawa nasa FB na, although atin itong pagkatapos na may upload sa ating YouTube channel, atin din itong ipinopost sa ating FB page. Amen? So mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon tungkol ito sa Espiritu Santo, na kung bakit kailangan nating tumanggap o kailangan nating magkaroon ng Espiritu Santo. Amen? Dahil ito ay importante sa ating kinakailangan kaligtasan sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So dito, bago natin umpisahan ito, atin muna itong idudulog sa ating Panginoong Diyos, dahil wala tayong magagawa, mga kapatid, kung atin lang kaalaman ang gagamitin nito sa nakasulat sa ating banal na kasulatan. Hallelujah. Punta tayo sa pagdudulog nito sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Sa iyo amang banal na nasa langit, Lord, nitong araw na ito, Lord, pupunta kami sa pag-aaral ng iyong salita na iyong ipinapangaral sa aming mga tao. At ako, Lord, na bilang magdadala nito, basbasan mo, panalangin mo, Diyos, na hindi ako makagawa ng malabag sa iyong kagustuhan, Lord, kundi ang iyong banal na Espiritu ang magagigiyan nito sa aking pagkaturo. O Lord, ganun pa man sa mga taong gustong matuntun ang tunay na katotohanan ng aral, Lord, ikaw naman ay magbasbas sa kanila kung saan ang katotohanan gayon, yun ang ating dapat maangkin sa aming mga buhay. Lord, paspasan mo kami. Amin itong binabalik, pinapasalamatan in Jesus' name. Amen. Dito mga kapatid, sa ating temang, ano nga ba ang Espiritu Santo sa ating buhay? Amen? Ating alamin kung ano to, o anong dahilan kung bakit kailangan natin magkakaroon ng Espiritu Santo. Amen? Dito, umpisahan nating basahin ang ating unang talata. Umpisahan nating basahin itong talata na 1 Corinto 6:19 hanggang 20.
unahin nating basahin ito mga kapatid, na gusto nating maipatunay na ang Diyos ay nasa ating katawan na. Amen? Ang Diyos or ang Espiritu Santo, amen, mga kapatid, ang Espiritu Santo or ang Diyos ay isa lang ho yan. Isa lang ito na sa kanyang aral na ang Diyos na Espiritu, simula nang umakyat si Jesus doon sa langit, doon sa kalangitan, o doon sa kaitasan, ay kanya nang iniwan ang kanyang Espiritu sa bawat isa sa ating katawan. Amen? Ating mabasa ito, ganito ang pagkasulat dito, sa 1 Corinto, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang sa 17, ganito ang pagkasabi, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos? Amen. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo sa Diyos? Hallelujah. At naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Amen. Hallelujah. Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, may patunay natin na itong ating katawan, mga kapatid, ay templo sa Diyos. Amen. So, hindi natin pwedeng, anong sabi dito sa verse 17, parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya. Amen. Ibig sabihin mga kapatid na itong templo na ito ay banal. Amen. Tapos, ang sabi dito, parurusahan niya ang magwasak. Ibig sabihin, kung gusto nating yung mga bagay na hindi natin dapat ipasok sa ating katawan dahil mangyari mga kapatid ng mga bagay kung anong gagawin natin sa ating buhay, magdudulot ito ng sakit. Nang sabi dito, kung sino ang magwawasak sa templo niya ay parurusahan. Ibig sabihin mga kapatid na itong templo hindi natin dapat dudumihan. Una, hindi natin dapat gawing walang halaga. Amen? Hindi tayo dapat kumain ng, ibig sabihin na bawal sa ating katawan. Ibig sabihin, halimbawa, mayroon kang high blood. Amen? So, high blood ka. So, ang binabawal ng isang high blood ay yung pagkain na makapagpataas ng ating dugo. Amen? So, dapat iwasan mo yun. Dahil nga, ang sabi niya, pagka pinilit mong kainin yun, ibig sabihin, pinilit mong patayin ang sarili mong katawan. Na isipin mo, na ang sabi dito, parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya. Tayo nga eh. Ibig sabihin, may parusa tayo na bakit patayin natin? Alam na natin na mamamatay tayo dyan kung kakain tayo dyan sa kontra. Mayroon tayong pakiramdam eh. Kontra ng sakit sa ating katawan. So ingatan natin na hindi tayo makakain niyang kontra. Amen? Hallelujah. Hindi lang doon mga kapatid, kundi itong ating minsang mga gawain na nakikita natin sa sanlibutan o sa mundo natin na makapagbigay sakit. Halimbawa, itong alak, itong sigarilyo, so ito mga kapatid, hindi nagdudulot sa atin katawan ng maganda. Hallelujah. Amen. So ito yon. Isang puntos dito sa sinasabi dito sa verse 17 na parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya. Hallelujah. Sapagkat nga ito, sinasabi sa unahan, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo yung iyon. Kayo yung templo na iyon. So, importante mga kapatid, na ingatan natin ang ating sarili. Amen? Yun ang ating obligasyon. Hindi lamang na hindi natin bigyan ng ibig sabihin, mabigat na pag-iisip na ang ating katawan ay andito ang Diyos. Amen? Dahil nga andito ang Diyos, hindi natin pwedeng sasabihin na, kain tayo kahit ano dyan. Ay, hindi. Kaya kung gusto mong
gusto mo talagang patayin yung katawan mo, ibig sabihin na sinadya mo talagang mamatay ang templo ng Diyos na nasa sayo. Na ikaw yun eh. Nasa ating katawan na. So dapat ingatan natin ang ating katawan na hindi tayo makapapasok dito sa ating katawan ng nakakasama sa ating katawan. Amen? Number 1 diyan mga kapatid, yung ating mga pakiramdam, yung ating mga, lalo na ako, gaya sa akin, na medyo may sakit na, tatlo na yung sakit na nasa katawan ko, so iniingatan ko rin. Ganun dapat, ganun mga kapatid, ang ating isipin, na ang ating katawan ay isipin na lang natin na ito ay templo ng Panginoong Diyos. So dapat natin ingatan ito, huwag tayong kung ano-ano lang ipapasok sa ating katawan na hindi natin alam na may, ano pala ito, magdadala ng pagkalaglag sa ating katawang. Although yung ating katawan lupa lang ito babalik ito sa lupa din. But, isipin natin mga kapatid na mayroong pangalawang buhay na hinahanda ang Diyos. Na ang ating pagkamatay ng ating katawan, mayroon tayong aantayin o haharapin na hukuman. Amen? Na ngayon yung katawan na ito, na hindi pa natin na-surrender sa ating Panginoong Diyos, sadyang kapatid, na malaglag lang or ayun dito sa itong nababasa, mawasak lang ito na hindi pa natin na-commit ang ating sarili doon sa ating Panginoong Diyos. Amen? So, ibig sabihin, pag hindi pa natin na-commit sa ating Panginoong Diyos ang ating buhay, dapat ingat-ingat muna tayo. Kasi, dapat talaga na kasi yung hiram na buhay natin sa ating katawan ay matatapos lang ito Hindi natin malalaman. Kahit mamayang gabi, kahit bukas, mawala ito sa ating buhay, mamatay tayo. So, kung hindi mo pa na-commit ng maayos ang ating katawan doon sa Panginoong Diyos, ang ating sarili, so, posible na hindi tayo mabilang doon sa sinasabi na ililigtas ng ating Panginoong Diyos. Amen? So, dito sa ating unang talata, napatunayan natin na tayo ay templo sa Diyos. Nung bago ang ating Panginoon umakyat sa langit, kanya nang sinabi. Basahin natin, ang tanong nito kung kailan natin ito natanggap, yung Espiritu na ito. Amen? Kasi andito na sa ating katawan Ang karamihan nga hindi naniniwala nito na doon ako ating basahin. Dalawa itong talata na ating mababasa sa Korinto. Dito sa ating binabasa, ang 1 Korinto 3:16-17. At dito rin sa 1 Korinto 6:19 hanggang 20, dito rin nagsabi din sa 1 Korinto 6, 19 hanggang 17, dito rin ang sabi din, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Amen. Ganito ang pagkasabi mga kapatid, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, nananahan ang Diyos. Nasa inyo nananahan ang Espiritu ng Diyos. Amen. Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Amen. Ang ating katawan, hindi sa atin ito Nilikha tayo ng Diyos, so dapat lang nabigyan natin ng importansya ang Diyos. Importante talaga ang Diyos sa ating buhay. Kasi hindi naman tayo maging tao kung hindi Diyos ang lumikha nito Amen. So ayon dito, sa 19 pa, ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Sa 20, binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang inyong Diyos. Amen. So ganyan kapatid, na kailangan pala nating parangalan ang ating Diyos dahil itong ating katawan ay importante ito dahil kung tayo'y natuwa na magkaroon tayo ng pera, hindi pa dito sa sitwasyon na ito mga kapatid na nagkaroon tayo ng buhay, nagkaroon tayo ng magandang pagkalalaki, magandang pagkababae, amen? Ito ay binigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. So ito dapat ating isipin o itanim, isil sa ating kaisipan na itong katawan natin ay
gawa ng Diyos. So wala tayong karapatan nito. Kasi likha tayo ng Panginoong Diyos. So dapat ang lahat ng bagay na nasa ating matatamo o ating matatamo sa ating buhay ay ipagbigay pasalamat sa ating Diyos dahil natatamo natin itong magandang buhay, halimbawa, maraming nangyari sa buhay mo. Amen? Kung kaya, dapat ang pagpasalamat laging nasa sentro ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Amen? So, ganito mga kapatid, ito ay pinapatunay natin na dadalawa ang ating mababasa, marami pa tayong mababasa sa 1 Corinto na ang templo ay nasa ating katawan. Ang Espiritu ng Diyos nasa ating katawan. Amen? So dito na ipatunayan natin na ang Espiritu Santo ay nasa ating katawan na. Pero mga kapatid, mayroong dalawang pagbibigay ng Espiritu sa atin ng Panginoon. Ganito mga kapatid. Alamin muna natin kung kailan natin ito natanggap. Kasi yung iba karamihan mga kapatid, walang naniniwala na ang Espiritu ng Diyos nasa ating katawan. Ba't nasasabihin mo ang Espiritu ng Diyos nasa ating katawan? Samantalang ang Diyos nasa langit. Amen, nasa langit ang Diyos. Pero ang pangako niya ay iiwan ko sa bawat isa sa inyo ang aking Espiritu. Amen, babasahin natin mga kapatid. Dito umpisahan natin dito sa Gawa, maganda, magawa. Sa libro ng mga gawa, dito mga kapatid, ang libro ng gawa, kung kailan natin natanggap itong Espiritu Santo na ito, nasa ating katawan, ganito mga kapatid. Noong time na si Ginoong Hesus ay naibigay na niya, wala pa, hindi pa naibigay. Noong time na pinatay, naipako na sa cross ang ating Panginoong Hesus, namatay siya, at sa kanya pagkamatay, nagpakita siya sa mga kanyang mga apostoles. Hallelujah. So dito, basahin natin ang Gawa 2 para malaman natin kung kailan natin natatanggap itong sinasabing Espiritu Santo. Amen. Ang pagdating dito sa libro ng Gawa, sa libro ng Gawa, chapter sa kapitulo 2, versikulo 1, diretso natin mga kapatid dito sana sa 14 kasi mahaba ito pero hanggang dito lang tayo sa 4. Babasahin natin dito sa 1 hanggang sa 4. Babasahin natin mga kapatid. Dito sa pagdating ng araw ng Pentecostes, doon ito ng Panginoon binigay o binuhos sa ating mga tao ang kanyang Espiritu. Ito ay time na malapit na after na namatay siya at nagpakita na siya, naibigay na ng Panginoong Hesus ang kautusan. Paakyat na siya sa after 40 days siyang nagpakita at nagpakilala sa mga apostoles, pero hindi na siya mismo nagpapakita na lang siya at nagsasabi kung anong dapat gagawin ng mga apostoles sa kanilang pangangaral. So dito, pero bago siya umakyat, nagbigay siya ng paumanhin sa mga apostoles na huwag muna kayong umalis. Ito mga kapatid, ang sabi, unahin muna natin para malaman natin na ito, unahin natin basahin dito sa Gawa 1:4. Dito basahin natin, umpisahan natin mga kapatid sa versikulo 4. Samantalang sila ay sama-sama ng kanyang tinagubilinan sila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. So mga kapatid, ito yung paumanhin or
sinasabi niya sa mga apostoles na mayroon pala siyang sinabi doon sa kanila na wag mo na kayong umalis, wag mo na kayong mangaral hanggat hindi pa ninyo matanggap ang banal na Espiritu na ipapadala sa inyo ng Ama na sinasabi ko sa inyo. So dati nang sinasabi ni Panginoong Hesus doon sa mga apostoles na magpapadala pala ang Ama ng Espiritu Santo na para sa kanilang pangangaral. Amen. So dito, basahin natin na hanggang sa 5. Nabautismuhan nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal ay babautismuhan din kayo sa Espiritu Santo. Yun ang sabi niya sa mga apostoles. Na kung si Juan nagbautismo sa tubig, kayo din, hindi magtatagal, babautismuhan na rin kayo. Ibig sabihin, ibasbas na sa kanila, ibabautismo na sa kanila ang Espiritu Santo. Yung time na yon. So dito na, diretso na tayo dito sa Kapitulo 2 ng Gawa. Ito na yung sa araw ng Pentecostes, mga kapatid. Dito ang sabi dito, na ating basahin, ang Kapitulo 2, versikulo 1, hanggang ito, mga kapatid, sa 4, kaya kung paabutin natin ng 14, dito sa 14, mga lugar ito na kung saan nagkaiba-iba yung mga tao doon, pero nagsasalita ng kung hindi maintindihan, iba-ibang lugar yung mga salita na nagaganap doon sa araw ng Pentecost. Yun ang pagbuhos ng Espiritu Santo ng araw na yun. Kapatid, basahin na natin. Dito sa Kapitulo 2, versikulo 1, nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit na animoy hagunot na malakas na hangin na napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Sa versikulo 3, may nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Amen. Dito, mga kapatid, sa pagkakataong ito, natanggap na nila ayon sa ating binasa na waring may lumapag sa kanilang kanya-kanyang ulo na waring mga dilang apoy. Amen. Yun na yun, mga kapatid, ang pagbigay ng Espiritu Santo sa buong sangkatauhan. Hindi lang mga apostoles, mga kapatid, yung mayroong nagkaroon dito. Silang lahat na andoon sa araw na napagtitipon. Silang lahat, hindi lang mga apostoles, lahat sila na kung ating babasahin dito hanggang sa mahaba, dito sa 7 hanggang sa 5 hanggang 7 hanggang sa 14, wala, mahaba na kasi, mga kapatid, lalo tayong tatagal. Hindi tayo dapat lumagpas ng 30 minutes sa ating aral. So dito, mga kapatid, atin ang nababasa na ang Espiritu ng Diyos dito ibinuhos na nung time na ito. Dito natin natatanggap itong Espiritu Santo na ito. Amen. At dito, tapos, bahaba ito, mga kapatid. Kung gusto niyong malalaman, galing sa Kapitulo 2, 1 hanggang 4, hanggang sa 10, hanggang sa 14, doon, mga kapatid, sa 14, malalaman na ninyo kung ang sabi dito ni Pedro, tumayo si Pedro at 11 apostoles nagsalita ng malakas. Mga kababayan, at mga nanirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito gaya ng palagay ninyo, sapagkat ikasyam pa lamang ng umaga. Natupad ngayon. Dito sa 16, mga kapatid, ito na ang sinasabi. Sa 60, sa versikulo 16, dito na natin malalaman na ito pala ay nakasulat na sa libro ng mga propeta o sabi dito, sa versikulo 16, ito na ang pagkasabi dito. Manapay natupad ngayon ang sinabi na propeta Joel. So ang sinabi pala na propeta Joel noon pa, natupad na ngayon. Anong sabi daw? Anong katuparan ang mayroon? Sa 17, basahin natin. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao. Amen. So dito pala, mga kapatid, dito ipinagkaloob ni Jesus,
sa Diyos ang kanyang Espiritu. Amen? Dito sa 17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Sabi ng Diyos, pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao. Mga kapatid, itong pagkakataon na ito yung huling araw na pagkatapos na nangyari ito, ang ating Panginoon na habang nasa harap ng mga apostoles, bigla siyang binayaw na papunta na sa langit. Amen? So ito yung huling pagkakataon. Tama sa tugma dito sa sinabi niya na sa verse 17 na ito ang gagawin ko sa mga huling araw. Ibig sabihin, huling araw ni Panginoong Hesus dito sa sanlibutan. Pagkatapos nito, na nasabi na niya, bigla na lang siyang nabayaw sa langit at doon na umakyat na siya sa kaitaasan. Amen? Hallelujah! Ito, sa 17, pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao. Amen? Ito na mga kapatid, ang pagkaloob ng Diyos sa ating tao. Hindi lang doon sa kung ano-anong lugar. Dito nga, involved dito yung lahat ng lugar eh. Kung basahin natin, sobrang haba kasi sa simula sa 1 hanggang 14, ang ating binasa lang ay hanggang 4 lang. So mayroon ba tayong 10 bersikulo na napakahaba, mga lugar na ito, ang laman nito, mga verse nito, mga lugar na kung saan magtataka sila na bakit taga-Asia ito, taga-Asia, bakit nagsasalita ng anong salita na mayroon doon. Nagpapalitan sila ng salita. Ibig sabihin mga kapatid, na kung halimbawa, maiisip ko lang, kung andun yung mga Pilipino, nagsasalita din ng Tagalog din, mayroon din nagsasalita doon ng Tagalog eh. Pero kahit sila man lang andun, dahil nga, ang sabi nga dito, hanggang sa dulo ng mundo. So kasali tayo. Ito, bandang huli dito, hanggang sa dulo, pinapaabot dito hanggang sa dulo ng mundo. Amen? So kasali tayo mga kapatid. Hallelujah. So dito, sa 17, nalalaman natin na ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ng aking Espiritu ang lahat ng tao. Mga kapatid, pag sinabi ng lahat, ay lahat, walang isang naiwan o walang isang hindi nakatanggap. Lahat nakatanggap. Hallelujah. Amen. Ngayon, mga kapatid, ang sinabi ko kanina na bukod dito sa Espiritu na ibinibigay ng Diyos sa atin, andito na ito sa atin eh. Pero itong Espiritu na to ay ibig sabihin, sa pagkalahi tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen? Pero, bukod yung sinasabi kong magligtas sa'yo or maghugas ng ating pagkatapos na tayo nakagawa ng pagpabautismo at tinanggap natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mayroon tayong another Holy Spirit na tatanggapin. Amen? Ano itong Holy Spirit na tatanggapin? Ito, ating basahin ang versikulo 18 nitong kapitulo 2 ng mga gawa, libro ng mga gawa. Ganito ang pagkasabi mga kapatid. Sa araw na iyon ay pagkakalooban ko rin ng aking Espiritu ang aking mga alipin. Hallelujah! Ito yung sinasabi ko kanina mga kapatid, na dalawa ang pagbigay ng Diyos ng Espiritu. Ang unang pagpamigay ng Diyos ng Espiritu, itong araw ng Pentecostes na kasabay na doon yung pagbasbas din ng mga apostoles ng kapangyarihan o katalinuhan. Lahat na dapat silang magkaroon. Kasi nga, pareha sila, walang mga kulang ang mga kaalaman nila. Hindi mo sila nakapag-aral eh. Ano ba naman, yung mangingisda lang. Di ba? So, mahirap lang sila, hindi sila nakapag-aral. So, ang Diyos na ang bahala doon. Kung kaya, doon sa pagbasbas nito sa araw ng Pentecostes, ang apostoles doon ang unang binasbas. Iba rin yung basbas sa kanila at iba rin yung basbas sa lahat na nandoon. At kasabay na tayo doon ng sa buong sangkatauhan ng mundo na ito. Lahat tayo ay nabasbasan na. So dito sa ating binabasa, sa versikulo 18, ito yung Espiritu na ipinamimigay sa atin sa oras na tayo ay tumanggap sa pangalan ng Panginoong Hesus sa oras na magpabautismo ka. Amen? Kasi ganito,
tapusin natin, balikan natin. Sa mga araw na iyon, ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu, ng aking espiritu ang aking mga alipin. Ano ibig sabihin mga kapatid ng mga alipin? Yung mga pinili niya, yung mga tinawag niya. Ibig sabihin, tayo yun. Tayo na mga tinawag niya, mga pinili niya, yun ang babasbasan o bibigyan din ng another na espiritu. Ngayon, tuloy natin. Pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Amen. Ito na yun mga kapatid, na ito na yung sinasabi ko na tatanggapin natin sa oras na tayo ay mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Tugma din sa Gawa 2:38, ang nakalagay doon sa Gawa 2:38, na sabi doon, magsisisi kayo at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad kayo at magkaroon o matatanggap ninyo ang Espiritu Santo. Amen? Na pagkatapos daw tayong mabautismuhan, magpabautismo daw tayo, at pagkatapos noon ay pagkakalooban ka ng Espiritu Santo. Amen? Tugma sa sinabi dito sa 18 na ipagkakaloob, sa araw na yun ay pagkakalooban ko rin ng aking Espiritu. Pagkakalooban ng aking Espiritu at aking Espiritu ang aking mga alipin. So ibig sabihin sa alipin mga kapatid ay naniwala na tayo, tumanggap na tayo, sumampalataya na tayo sa Panginoon. Yun ang tinatawag ng Diyos na alipin. So yun ang sinasabi ko dito, na ang alipin at ang iba yung sa versikulo 17 na binigyan na tayo. Noon pa lang, mayroon na tayong espiritu noon pa lang, nung araw pa lang ng Pentecostes. Pero itong pangalawang espiritu na ibibigay ng Diyos dito sa versikulo 18, ito yung tatanggapin natin sa oras na tayo mabautismuhan sa kanyang pangalan. Amen. Ang sabi niya dito, pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin. Aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Amen. Hallelujah. Ito yung ating tatanggapin. Hallelujah. Ito yung ating tatanggapin na Espiritu Santo, na kung ikaw mabautismuhan at magamit mo ang pangalan ng Panginoong Hesus, kasi yun ang sinasabi na ayon sa Gawa 4:12 na walang ibang pangalan na ibinigay ang ating Panginoong Diyos dito sa silong sa langit kundi ang pangalan lamang na Hesus. At sa pamamaraan yan, tayong lahat ay maligtas. Sa pangalan lang ni Hesus, tayong lahat yan ay maligtas. Hallelujah. So ngayon, ito na yung pangalan na kaligtasan. Kasi kung kaya kailangan natin magpabautismo, kasi pag hindi tayo magpabautismo sa pangalan ni Ginoong Hesus, di ba ang sabi niya sa versikulo 5 ng Juan 3, sabi niya, bukod na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, na kung hindi ka mabautismuhan, hindi ka paghaharian ng Espiritu Santo. Hindi titira sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Amen? Dahil sa ating unang nabanggit dito, ang Espiritu Santo nasa ating katawan, pero bukod doon na ang Espiritu Santo na kung ikaw tumanggap ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, ay tatanggapin mo rin itong Espiritu na ito yung magdadala sa atin ng kaligtasan. Amen? Mamaya, mababasa natin yan. So dito, patunayan natin na ang Espiritu ng Diyos ay dalawang paraan ang pamigay niya. Una, nung araw pa ng
buhay pa si Panginoong Hesus, na binigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. Kanya lahat tayo, mayroon, nagkaroon na. Pero itong Espiritu Santo na sinasabi ko na dapat nating tanggapin kasi ito ang nagsasabi na ito yung tatak para sa ating kaligtasan. Pagka once na natanggap mo na itong pangalawang Espiritu Santo na nagtatatak sa ating kaligtasan, yun na yung antayin na lang natin yung panahon ng hukom. Wala na problema tayo, insured na tayo at doon na tayo, diretso na tayo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. So dito, kung ating basahin, tugma nga sa ating binabasa, na ayon sa Gawa 2:38 na ang Espiritu Santo, pagkatapos natin mabautismuhan, ay pagkalooban ikaw ng Espiritu Santo. So itong Espiritu Santo na ito, iba ito. Hindi ito kasama, iba ito sa Espiritu na nasa atin na. Yun ay yung Espiritu na unang binigay ng Diyos na parang ano lang yun parang patunay lang na tayo ay lahi ng Diyos. Amen? Lahi ng Diyos. Pero itong pangalawang Espiritu na ating mababasa sa versikulo 18, mga kapatid, kung kayo may Biblia, pwede niyong pag-aralan ito. Ang ating versikulo 2, versikulo 17, 16 at hanggang sa 18, ang 16, 17 ay yun ang binigay niya noong araw ng Pentecostes, noong andun pa si Ginoong Hesus at andun pa ang mga apostoles. Pero ang Espiritu na nagdala sa atin ng kaligtasan ay tatanggapin natin ito sa oras na tayo ay magpapabautismo. Amen? Hallelujah! So, dapat natin ingatan mga kapatid at dapat natin isipin na huwag natin sabihin na maligo ka lang, maligtas ka na kaagad. Ganun yung sasabihin ng iba matitigas ang utak, matitigas ng pag-iisip na kahit nakasulat na sa Biblia, ayaw paniwalaan. Ang gusto nilang paniwalaan, yung mga sabi-sabi ng mga dati pang ating ninuno, na yun yung yung mga turo na galing lang, nagsimula lang sa tao. Wala hindi nila kinuha ang kanilang aral dito sa banal na kasulatan. Amen? So, yun dati ang prinsipyo. Hanggang ngayon, marami pa ngayong taong ganyan. Hindi naniniwala sa nakasulat sa Biblia. Pero, dapat natin alamin na ang Biblia ay kung saan ang tunay na nagdadala ng katotohanan, lahat lang na nakasulat sa Biblia ay buong katotohanan. So, hindi tayo pwedeng sabihin na, niwala ka man sa Biblia, tao lang gumawa. Kapatid, mali yun Bakit? Ang sasakyan, tao lang din na gumawa. Pero bakit? Pag sumakay ka, makakarating ka ng bilis. Amen? Bakit ang eroplano? Tao lang ang gumawa. Pero sa target mong makarating ka sa lugar mo, papunta Amerika, sa target mong makarating ka sa araw na to, pag sumakay ka, automatic, arating ka na doon. Tao lang ang gumawa niyan, Ganun kapatid. Pero itong banal na kasulatan na kapatid ay malaking halaga sa ating buhay. Kasi dito nagsimula ang ating kaligtasan. At hindi malalaman dito kung saan tayo nagsimula. At dito rin natin malalaman kung paano natin maliligtas ang ating pangalawang buhay doon sa araw ng paghukom. Amen? Kasi basta lang niwala ako ng Diyos. Okay lang ako, naniwala naman ako na si Jesus ang Diyos Hindi ganun kapatid. Kailangan sa ating paniniwala, mayroon pa tayong maraming gawain na gagawin na para maging buo ang ating paniniwala. Maging tunay ang ating paniniwala. Kasi ang paniniwala lang na walang gawa ay walang halaga sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, walang kwenta yung naniniwala ka lang na hindi mo ginawa yung dapat gawin na para lang maligtas ka. Amen? Ganon mga kapatid. So ganito, diretso na tayo. Hindi pa natin naabot yung pinakasentro ng ating tema na tungkol sa Espiritu Santo. Mga kapatid, sa sinabi ko na maliligtas tayo once na tumanggap tayo ng bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Amen? Kasi dapat lang
na magkaroon tayo ng Espiritu Santo kasi nga ang Espiritu Santo, ito yung guide, ito yung tatak sa atin ng Espiritu Santo na para tayo maligtas. Amen. Basahin natin ang Epeso. Basahin natin ang Epeso 1:13. Patapos na tayo mga kapatid. Medyo mahaba na yung oras natin. Ang Epeso 1:13, ang sabi dito, mga kapatid, sa Epeso, Kapitulo 1, versikulo 13, kayo may naging bayan ng Diyos nang ako'y manalig sa Kanya matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, or ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo ang ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ibig sabihin mga kapatid, ang Espiritu Santo na ito ay tatak pala ng ating pagkahirang, na kung tayo ay matatakan na hinirang ka na ng Diyos, na ililigtas ka na talaga, wala ka ng kawala, ligtas ka na pagka natatakan ka ng Espiritu Santo. Kasi ang sabi dito, nagdudulot ng kaligtasan, kaya't ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. So ito palang Espiritu Santo ay tatak bilang pagkahirang sa atin. Amen. Hallelujah. Ituloy natin sa 14 mga kapatid. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ng lubos ang kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Hallelujah. Ito pala ang tatak na ating matatanggap galing sa Panginoon. So, once na ikaw ay nabautismuhan, once na ikaw ay tumanggap ng Espiritu Santo, insert ka na kapatid, na rehistrado ka na sa listahan ng buhay, doon sa libro ng sa aklat ng buhay mga kapatid. So, isa pang patunay mga kapatid, dito sa Epeso pa rin, basahin natin ang Epeso 4, versikulo 30. Ang sabi nito mga kapatid, alito ang pagkasabi, at huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Ito pala ang tatak ng Diyos sa atin. Amen. Ito pala ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Hallelujah, mga kapatid. Ito pala ay nagtatatak sa ating buhay hanggat sa pagdating ng takdang araw na tayo na ay mahukman na. Amen? So ang sabi dito, at huwag din yung dulutan ng pighati ang Espiritu Santo. Ibig sabihin mga kapatid na ang Espiritu Santo na nasa ating buhay, huwag nating dulutan ng sama ng loob. Parang gano'n. Huwag din yung dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Ibig sabihin, huwag tayong gumawa ng kalokohan, kasi pag once na gumawa tayo ng kalokohan mga kapatid, aalis itong Espiritu Santo na nasa ating katawan. Amen. Hallelujah. Kailangan natin pagtibayin ang ating pananampalataya na laging andyan sa ating Panginoong Diyos. Kasi pag nawala ito, o wala ka ng pananampalataya sa Diyos, o gumawa ka na ng mga kalukuhan sa buhay mo, lalayas itong Espiritu Santo na ito mga kapatid. Na imbis nasa sayo na. Tatak ka na at lalayo ito sayo. Dahil nga daw, sabi dito, na huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo. Unahan pa, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng araw. Katibayan pala ito. So, ibig sabihin mga kapatid, matibay na matibay ang ating Diyos na may tatak sa ating buhay. Ito'y katibayan, pagdating, katibayan sa inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, magtatapos tayo dahil nasagasaan na natin ang oras. Nasa ilan na tayo, na
Tapos mag-isang oras na tayo mga kapatid, dapat lagpas lang tayo. Dahil ang sarap kasi magdadaldal mga kapatid, pag nasa harap ka ng kamera, pag nasa harap ka ng sa iyong pangangaral, ang dami mong mahila na mga pwede mong ilatag dito sa ating tema. Minsan nga mawala ka sa tema, pero yun, ganyan lang yung mga kapatid. Dahil sa excited tayo na maipo sa ating mga kapatiran ang ating nalalaman. Amen! Hallelujah! Punta tayo sa pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos dahil kung wala ang Diyos, wala ito sa ating buhay mga kapatid. Hallelujah! Lord, sa makaisa pa, salamat sa iyong presensya na ikaw ang kumikilos sa aming ginagawa ngayon. Lord, salamat naman dun sa mga tao na gustong matuto, gustong makarinig, o gustong makakita sa aral na nagdadala ng katotohanan, Lord. Basbasan mo sila, panalangin mo sila, O Diyos, na sila ay makakaintindi at mabuksan ang kanilang puso at isipan na ito ang aral na nagdadala ng katotohanan. Lord, salamat. At amin itong binalik sa iyo in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, salamat. Sa susunod, mga kapatid, patuloy pa rin natin sa susubaybayan itong ating mga aral. Thank you!